Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon ng programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Ang aking pong papaksain ay actually hindi nga paksa. Ako'y kasi naguguluhan dun sa pag-aresto kay dating Pangulo Duterte na tinatanong sa hearing ni Senator Amy Marcos at ni Senator Bato de la Rosa na di umano ay illegal. Parang hindi na natatapos yung issue na yan, yung pag-aresto na di umano ay illegal. At kanila nga tinatanong dun sa hearing na yon si General Torre maging si DOJ Secretary Boying Rimulya. Ngayon hindi ko alam kung parang may mga point din ng mga tanong nila Senator Amy, Senator Bong de la Rosa. Parang nahirapan sumagot yung ating gobyerno. Ngayon, ang tanong kasi, saan ba dapat, kasi lumalabas puro hearing lang puro tanong parang hindi naman nasasagot sa tingin nila Senator Amy yung mga tanong nila. Ang tanong na lang, bakit hanggang tanong na lang kayo? Wala ba kayo pwedeng puntahan na korte para doon kayo magreklamo? Wala ba? Yan ang tanong. Kung sakaling magreklamo sila Senator Amy, Senator Bato de la Rosa, saan korte? Yan ang tanong yun ding ICC, kung sakaling mali yung pag-aresto, sino ba ang dapat mag-initiate na questionan yung ICC? Magandang katanungan yan. Sino ang pwede? Sila Senator Amy ba at Senator Bongo? Bakit hindi nila gawin yun? Kung reklamo, hanggang sa reklamo lang sila dapat meron silang gagawing aksyon, hindi pwede yung tanong na ng tanong na tapos sa tingin nila walang malinaw na kasagutan. Gumawa sila ng aksyon. Kung saan ba sila magreklamo sila, saan bang korte, hindi rin nila alam. Hindi ba sila pwede magreklamo sa ICC? At para malaman din natin kung anong isasagot ng ICC. Di ba ganun dapat yun? Hindi yan tatapos sa puro tanong na wala namang malinaw na kasagutan sa tingin nila. Tapos hindi naman sila gumagawa ng aksyon. Wala mangyayari. Hanggang dak-dak lang tayo Yan ang hirap Dak-dak. Ay, sorry. Walang mangyayari kasi talaga, totoo yan. Dapat may aksyon. Senator Amy,
Pagka nagawa mo po yan, sisikat kayo. Kasi kulelat na kayo sa survey, wala ka sa top 12. Pero kung may paglalaban nyo yun, mga Duterte, kasi Duterte kayo kaya nga naghihiring kayo, pinagtatanggal nyo si Digong nyo. Malinaw naman yun sa amin na hindi kayo sumasayad sa gobyerno sa kapatid nyo ang Pangulo Talagang kayo maka-Duterte, kaya hindi ko malaman saan kayo kukuha ng boto sa darating na eleksyon. Hindi ko malaman kung iboboto kayo ng mga Marcos loyalists sa ginagawa nyo masyado kayong kontrabida sa kapatid nyo Tandaan nyo yan, wala nga kayo sa top 12 Maswerte pagka nanalo kayo number 12 dati nasa number 8 kayo ngayon wala na sa ginagawa nyo sa kapatid nyo, sa tingin ng mga Marcos loyalists, hindi nyo kapatid si Bongbong. Kasi nagiging na kayo nasa kabilang kampo kayo. Ang ipinagmamalaki nyo, darating ang panahon, si Sara ang presidente, yun. Masyado kayong dikit sa Duterte, mabigyan kayo ng posisyon. Ganun ba yun? Isang katanungan yan. Okay lang, wala namang masama dyan. Basta gawin nyo lang kung anong gusto nyo. Tuloy-tuloy nyo lang. Kung talagang sumaside kayo sa kalaban ng kapatid nyo, kung doon kayo masaya, wala kami magagawa dyan. Ituloy nyo lang yan. Kasi ganun talaga. Komisyon maaaring tama yung desisyon, maaaring mali din. So ang desisyon nyo, mag-side kayo sa mga Duterte, pagtanggol nyo, labas na kami doon. Siguro naman tanggap nyo kung hindi kayo manalong senador. Ganun yan talo manalo, basta pinakita niya sa mga supporter ni Duterte at kay mismo sa dating Pangulong Duterte na minamahal nyo. Nagtatanggol kayo. Pinagtatanggol nyo laban sa administrasyong ito na ang presidente ay kapatid nyo mismo. So sige, okay lang yan. Pero ang gusto kong mangyari sana ay magsampa na kayo ng reklamo, complaint. Saan ba dapat? Sa Supreme Court ba ng Pilipinas? O saan ba? Sa ICC? Bakit hindi nyo gawin yun? Kung sa panagan nyo mali ang ICC, sulatan nyo ICC na mali yung ginawa nila. At saka yung ICC naman, tanong ko rin sa ICC to,